adlaw. Nagakatigom kita niini nga dapit sa ngalan ni Hesukristo, uban ang pag-ampo nga kita nga nabunyagan sa tubig, mahimong mabunyagan sa iyang espiritu. Ihatag sa Dios ang tanang dungog, mga katawhan sa kahayag. Ang Dios kansang pagkamao, puno sa kaligon. Ihatag ta ngadto kaniya ang angay sa iyang ngalan. Magsimba kita kaniya uban ang pagkabalaan. Palihog manindog, awiton nato ang himno sa pagdaig. How great thou art. Dalaygon gayud ikaw sa walay kinutuban among Dios nga amahan. Salamat kaayo Ginoo sa kagabhion nga gipapahulay nimo kami gigasahan sa gasa sa maayo nga pagtulog. Salamat nagbag-o ka sa among kusog.
nini nga bag-o nga adlaw. Salamat nga sa iyo ning kabuntagon, ikaw o balang spirito, nga niya sulod kanamo. Mo'y amo Ginoo nga gisaligan, nga maoy among magdadasig. Matag adlaw og labi na karon sa among hiniusa nga pagsimba kanimo. Salamat giyahan nimo kami o balang espiritu sa pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat kay Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan diha sa imong bugtong nga anak, Ginoong Kristo, nga among gi-acknowledge nga among Savior, among Master, among King over us, and the Holy Spirit, our Savior, our Master and King in us. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palihog mang lingkod. Gitawag kita sa paghinulso diya sa pagduol kaniya, kansang grasya malungtaron. Dali, mudol kitang tanan uban sa atong mga kaluyahon kaniya nga nagpasalig sa kaligon. Atong andamon ng atong kaugalingon diha sa paghinulso. Mga igsoon na atong dungdumon ang dakong gugma sa atong Ginoong Hesus, dakong gugma sa atong Amahan sa langit, nga bisan sa atong mga kapakyasan, wala siya muhunong sa paghigugma kanato. Bisan sa atong pagkabakasasala, wala siya muhunong sa pagpangita sa tagsa-tagsa kanato. Busa iyang ihatag ang iyang anak nga maoy mo bayad sa atong mga kapakyasan og sala aron makasugod kita sa pagpuyo nga bag-ong binuhat. Og siya namatay sa krus alang sa kasalanan aron ang mutuo kaniya nga siya anak sa Dios nga gipadala, mutuo nga siya nabanhaw, mapasaylo sa ilang mga sala. Dawata mga igsoon ang bag-ong paglaom kay napasaylo na kamo sa inyong mga sala. Amen. Maayong bundag, mga igsoon. Madyaw nga hinaat. May bagabigat kada kayo ang amin, kakabsat kan gagayem. O
na ay mga concerns kita. Una, si Pastor Liling o si Virgie na adto dito sa Cebu kay nagpatanaw sa iyang tuhod si Virgie. O tingali magpakitanaw po si Pastor Liling sa iyang mata kay pareho naming buta-buta. Hinaot siya mapangitaan o dugang nga mata, dugang epiphany kay na ang atong pastor naibawlo mo nga ang epiphany ang pasabot ni ana kanang makit-an nimo ang kamatuoran. Epiphany naa diha ang kamatuoran pero wala nimo makit unya usa ka adlaw nakit-an nimo. Epiphany, no? So pag nagmata ka makakita yun ka sa kamatuoran. O sa atong mga pasalamat sa tanan nga sa miaging usa ka semana doon natay offerings, tithes o pledges nga niabot sa 102,052, no? So ambot kinsay naghatag og dako kaayo nga niabot man og doble ang atong offerings. Ang atong expenses na ara diha sa mga 32,000. Sa ato pa na ay balance from the offerings nga 69,275. Purihin ang Panginoon matud pa sa mga Tagalog. Unya atong greet ang mga mag-celebrate sa ilang birthdays karong Enero 30 sila Attorney Jonathan Hiponya nga tuwa dito sa United States. February 1 si Louis John Langues o sa pa wedding anniversary ni sa January 30 ni Mr. and Mrs. Samson Baklay. O February 1, wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Kenneth D. Hormiliada. So atong awiton ang happy birthday og sweeter as the years go by. Agi og pag-greet sa ila. Tuwa sa layo, si Atty. Hiponya ato siyang gina-greet, uban sa iyang pamilya, nga tuwa dito, kauban nato sa pagtuo, o usa ka igsuon sa pagtuo nga nilahutay sa iyang pag-alagad sa Ginoo. O naghimo kita og mga vigil services sa pamilya ni Lito Sisora ni atong niaging semana January 23 to 25. Si Lito nagsugod pa lang unta gikan ni atong Disyembre pagsimba dinhi nga kini siya bana ni Maria Luani Alviola, ang kamanghuran ay kamagwangan nga babae ni Pedro Alviola Jr., no? So namatay siya sa usa ka stroke, no? Ato siyang giduyugan ug ang UCCP Butuan Evangelical Church may adto dito nagpadayag sa
atong gugma sa pamilya pinaagi sa paglid sa usa ka vigil service dito sa Alveola sa Ubod-Ubod. Og atong padayon ampo kaning mga igsuon nga nagkinahanglan og healing sa ilang mga lawas ug si Rachel Jan Bertoldo, si Virgilio Cudera, si Orlando Becero, si Clementino Rivero Jr. og Sulpicio og si Clara Leonero. Nabisitahan man ni sila ni atong ulahi nga shut-in o atong giampo nga magapadayon ang panalangin, mabalik ang ilang mga panglawas. Nagapadayon kita sa atong UCM, CWA o CYF Bible Studies, Communicants Class, nagpadayon gahapon. Akong gipahinumduman ng mga ginikanan nga kung pwede, dili unta magsalaang-salaang ang mag-attendance nila kay kining confirmation class mga igsuon, seryoso yun ni nga paagi nga maandam ang mga membro sa ilang pagtuo o paglihok isip usa ka iglesia. Kung dili nato seryosohon ang pag-confirm og members nga masabtan nila kung asa ta gikan o asa ta padulong o ang mga problema sa simbahan, dili gyud na sila mo aksyon. Mamati lang pero dili mo aksyon. Ang confirmation class kinahanglan dili lang nga modawat sila kang Hesus nga ilang manluwas, kundi maaghat sila sa buhat sa gimando sa atong Ginoo nga mulihok ang magtutuo alang sa iyang kahimayaan. Mas importante kana og ang confirmation class mao'y magabuhat niya na. So nagapasalamat kami nga nagitawag ninyo ang inyong mga anak. Ang sunod nga communicants class karong Sabado, next Saturday at 2 p.m. O kung pwede lang, kung walay mga council meetings, ipadayon sa Sunday, human sa service, o human sa breakfast fellowship. It is your responsibility, dear parents, to give your children the proper training so that they may follow you. If you do not train them now, they will not follow you in your faith. They will leave the church. It is important, especially at this time nga daghan ang kalingawan sa mga tao. Nga malimot na sila sa kamatuoran, natulog na sila sa pagtuo, kinahanglan magmata sila sa atong pagtuo. O ang council mag-meet karon human sa breakfast fellowship, ang tibuok council, o mao kana ang atong mga concerns. Atong iampo ang tanan nga nagkinahanglan o pag-ampo sa tibuok nga iglesia. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Gamhanan og maluluyon nga Dios, sa makausapa kami nagapasalamat gayud sa imong kaayo, sa imong makanunayon nga paghigugma kanamo bisan moabot ang panahon nga dili mi angayan nga higugmaon apan naggukod o nagtudlo sa sakto nga buluhaton nga angay namong himuon sa matag adlaw nga kami ani adinhi sa yuta. Among giampo o Dios ang mga nagkinahanglan og kaayuhan sa lawas, kung dili man maayo, at nagaampo kami nga dunay paglaom, kalinaw sa kasing-kasing sa mga masakiton. Nga nasayod sila nga ang Dios anaagyud kanila hangtod sa kahangturan. Among giampo si Pastor Liling o si Virgie Miro sa ilang pag-adto sa Cebu nga hinaot luwas ang ilang pagbiyahe o madaugon ang ilang
consultation mo sa doktor dito sa Cebu. Ingon man ang mga kaigsuonan nga ni Adinhis Butuan nga nagkinahanglan og mga healthy nga lawas ug una-una. Amo usab giampo og pasalamatan o Dios ikaw nga presente gayud dinhi makita sa nagkadaghan nga membro o nagkadaghan nga mga committed nga mga membro nga mulihok gayud kutob sa ilang mahimo alang sa imong kausa. Nining mga lisod nga panahon gayud, panahon nga masayon matulog na lang, muhawa na lang sa simbahan kay daghan. Apan ikaw o Dios namo nga karon ang panahon natong ipakita barugan ang atong salamat o Dios nga wala kagayud mo biya. Salamat sa mga manggihatagon nga mga membro sa simbahan. Salamat sa kanunayon nga panalangin nga imong gihatag kanamo. Panalangini kami o Dios tagsa-tagsa. Hatagi kami sa imong gahom ug sa imong kaalam aron dili kami magtinapulan diha sa kinabuhi kundi gamiton namo ang matag takna matag minuto sa among kinabuhi alang sa imong himaya o Dios. Ubani kami ug padayon ang imong pag-aghat kanamo. Kining tanan among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the Scripture reading from the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 18 that says, "For the Lord of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation." The word of the Lord.
Daghang salamat. O mga igsoon, last day of Epiphany karon sa ato pa sa panahon nga angay kita nga maka musanto sa atong hunahuna kung unsa gyud ang kamatuoran. Ang Epiphany nagatudlo nga ablihi ang inyong mata aron makakita mo sa kamatuoran. Sa ato pa ukawon nato ang mga tao aron mahigmata sila sa kamatuoran. Daghang mga tao na nangatulog ug wala mukir ang ilang kasing-kasing naghagok kay murag walay problema. Pagkadaghan ra ba yung problema? Ang atong topic karon buntag dili nako tas-on. Akong gipahinomduman kanunay nga dili tas-on. Kay ang akong misis dito, kundi baka nay pastor dito mayngon nga time na. Karon, unsaon katawa lagi mo. Unsaon pag-ayo sa nasiak nga relasyon. Unsaon pag-ayo sa nasiak nga relasyon. Unsaon nimo pagsigig katulog diha nga nasiak na ang relasyon nimo sa imong asawa o sa imong bana, nasiak na ang imong relasyon sa imong anak. Unsaon nimo pagbalik ang maayo nga relasyon. Nag-ingon ang Ginoo nga anyone who believes in me is a new creation. Bag-ong binuhat kita. Sa ato pa
kinahanglan magbantay ta nga ang mga karaan nga paagi nga nangagi na unta didto na sa kanang kagahapon mosulod gihapon karon sa atong hunahuna o mumando gihapon sa atong kinabuhi, no? So ingon ana nga unsaon nga mabag-og yun ta, nag-ingon nga ni dawat na ta kang Hesus nga atong manluluwas, unya nagampo na kita, nagsugan na kita pag-ampo, pero nalimot na punta, nibalik na nag-backslide na punta. Karon ang resulta niya na mga siak ang relasyon. Ako nagtuog yun nga ang atong problema gikan sa taas nga panahon nga nangatulog ta o wala kita magbuhat sa angay buhaton alang sa pag-maintain og relasyon. Una, ang relasyon sa Ginoo, kay kung maayo ang inyong relasyon nga vertical sa Ginoo, gaampo mo, gabasa mo og Bible, naga-meditate ka mo sa iyang pulong, ingnon ninyo nga unsa man na mag-meditate nga wala man di ang Ginoo na ang Bible, maubitan nang naay Bible Sunday man tong pila ka niaging Domingo, Bible Sunday, pagpahinomdom nga ang pulong sa Dios kung gusto mo makigistorya naa sa Bible. O ako nagaingon kanunay nga bisan og nabasa na nako ang tibuok Bible at least once all throughout kay requirement man na sa divinity school. Kada panahon nga magbasa ko sa Biblia, na ay bag-o nga idugang ang Ginoo. Idugang niya ang kahibalo nga wala nako masabti sa una. Karon pagbasa nako nadugangan. Ingon ana ang Ginoo, ipahinomdom sa imo ang imong gibasa o tagaan ka og epiphany. Epiphany, realization nga mao di ay, no? O kinahanglan magbalik-balik ang epiphany sa ato. Kinahanglan magmata. Kay og matulog lang ta, wala tay realization. Okay, so how can you restore broken relationships? Pinaka-importante man na, nga naman, kay kung mismo sa family nato, dili nato ma-build ang maayong relasyon, mabalik ang maayong tinagdanay. Panguntahan ako sa inyo, diya ba sa inyong pamilya na ay gubot? O wala? Sa akong tanaw, ang wala, kan alsa sa ilang kamot, ang walay gubot nga pamilya, nakin sa man, di pud ko kakita. Dito ang usa. Kinsa pa, ang walay gubot gyud. Nagkasinabot gyud, nagkahiusa gyud, ang mga trabaho gibuhat gyud og maayo, walay nagnanapaw, walay nagbuhat og dautan sa sulod sa pamilya. Di pud ko kakita lagi. Anyway, maunay akong pasabot nga ang una natong ministry matod dinhi sa gibasa nato. Our first ministry is to reconcile. First with God. No? First with God. Talk to God. God, Lord, forgive me. I gave myself to you, but I went to sleep and forgot what I needed to do. So, I have backslid, until the whole church has become a problem, a big problem. Now, members of the church don't want to see the face of other members. Now, they are calling each other, Satanas ka, Satanas ka. Tudlo ka ko, Satanas ka, ha? Kanusta man ko na himong Satanas? You see, kung mag-backslide tayo ingon ana, madaot ang mga relasyon. Tuo na mo, madaot yun ang relasyon kung dili nato ayuhon ang relationship with God. O maayo ang relasyon nato sa Dios, maayo pod ang relasyon nato sa mga tao. Kaya nga naman, ang Dios gugma man. So ang atong relasyon sa atong mga kaigsuunan, sa pamilya mismo, o sa simbahan ikaduha, hapsay, maayo.
pag naghigugma ay, ang Diyos gugma, kita naghigugma usab sa atong pamilya. Ana unta na. Pero unsay kahitabo, mismo sa pamilya gubot. Mismo ang simbahan, siak. Dili maayo. Kinsa may mutuon nato ni ining wali-wali nato, paggawas nato, siak man mo. Nag-away-away man mo, nagkandaduhay man mo dinhi. Wala tay gahom mo saksi sa gugma sa Dios kung mismo sa atong balay, sa atong simbahan, walay gugma. Naunsa ba? So that is what do you do to restore a broken relationship with God and with fellow? Nahinumdum ko sa awit sa mga Bee Gees, nagkanta sila, how can you mend a broken heart? Bee Gees, paborito ni sa mga tigulang, pareho na ako. How can you mend a broken heart? How can I think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I would never see tomorrow. I would never see tomorrow. I was never told about the sorrow. I never know about tomorrow. They did not tell me about the sorrow. Kaya natulog man ka. So ang imong relasyon, nabagsak, nasiak. No? So this is what we need to do. How can you mend a broken heart? Go back to Jesus Christ. Go back to His teaching of love. Go back to reconciling. Our ministry of reconciliation begins here, in the home and in the church. Don't tell me you're going to the world to proclaim Jesus Christ to the world. You haven't proclaimed in your house. Nobody believes you, not even your son, your daughter, your wife. They don't believe you. You have no right to speak about Jesus Christ outside your home or outside your church if you do not know how to love each other. The commandment is, love one another. You will be known as children of God by your love for one another. Taas na ba? So, naay 7 points la, reminders lang sa ato. Ako ning gihatag gahapon sa Bible study. The first thing we need to do is when we want to mend, to build rebuild a broken relationship. What we need to do first of all is we need to pray to God. We need to talk to God. Kinahanglan nato paklaro, Ginoo, na ako'y problema. Tabangi ko. Kay kung dili ta mo realize nga na ay Dios di ay dito sa ibabaw, nagsigil lang taghuda-huna, nakita ang Dios. Nakita ang murag naghimo og sakto, mao na akong buhaton, mao na yung sakto. Wala ka mangutana dito, wala ka mag-ablis Biblia nimo, wala ka kakatuon kang David, wala ka kakatuon kang Moses, wala ka kakatuon kang San Pablo, wala kay kaugalingon nga kaalam. You are sleeping. You need epiphany. Wake up. Open your eyes. This is the truth. It's easier to keep your eyes closed. It's more comfortable to sleep and lie down and forget all the problems around you. That cannot be if you believe in Jesus Christ. If you believe in God, that cannot be. You have to call on God first of all. Secondly, you need to take the initiative to fix broken relationships. Ang kadaghanan sa ato mo ingon, siya man ang nasayop, siya mo duol na ako. Magulat ko. Siya ang nasayop, ako hinuon ng mag-guol-guol nga, magukod-gukod sa iya, siya ang sayop. Ako sakto man. Diba? Don't tell me. You don't say those words
in your own life. Siya may nakasala. Dili, ang gitudlo, ang gitudlo sa atong Ginoo, go to the person who has a problem with you. Talk to him. Secondly, ang una, talk to God, then talk to the person. Initiate. Ikaw ang mag-una. Ayaw paghulat, kaya kung maghulat ka, siya po naghulat, wala na mo'y reconciliation. Nagpagahiay naman mo, kamong pariho, madaot. I tell you, my friends, you may not believe this, but when you have a pain in your heart or your chest because of a broken relationship, that pain in your heart will cause cancer or cause a stress which leads to cancer. Ikaw lang, go ahead and hate people and say nga, di man siya magduol, di man ko magduol. Sige lang, padayon lang, di baka ka mag-cancer ni ana. Masakit man ka ni ana. Kung dili ka mag-high blood, masakit yun ka. What does God say? Go and mend a broken relationship. Labi na kung imong pamilya, walay rason nga sa pamilya, dili ta magkahiusa. No? Ang ginikanan, maoy nag-provide og pagkaon, may na mag-ampo ta kay ang Dios ang naghatag ni ini. Dili ako kay dako kog sweldo. Ako ra, ang akong wife wala. Dili ingon ana. So, number 2, initiate the process of reconciliation. Ikaw ang unang muduol, no? Na ikatulo, take the initiative. Number 2. Number 3, plan a peace conference. A meeting. Ako nagsuggest na ko din nga simbahan, ang inyong council ug ang among council maglingkod, mag-istorya gud ta. Kinsa may makasulbad niya ini, kita raman, kitang mga nandi na diri. In fairness to Pastor Hirusa, she said, sige. Pero mauni ang kondisyon. Sige, istoryahan ta na one by one. But you cannot do anything if you don't go first. And if you do not offer the olive branch o kanang love, yan. Naipaagi ni ini nga pagsulbad nga dili mag-away. Naipaagi nga mag-istorya lang. No? That's number 3. Number 4 is sympathize with the other person's feelings, putting yourself in their shoes. Okay? Ang usa nung problema nato, di man ta kasabot sa usa ka tawo. Nganong ingon-an naman siya? Pastor, sympathize. A pastor does not become like that without cause. Something caused her to be like that. Maybe it's something about her childhood, maybe it's something about her work environment, etc. Sympathize. Sa may problema nimo, igsuon. Sa may problema nimo, ang mga bana, kani ang solusyon niya na akong i-offer imong nga na. That's the way to mend a broken relationship. Sympathize. Because if you sympathize only with your own position, you will not know what's happening to the other person. You have to use the shoes of the other person to understand nga huot di ay ang iyang sapatos. Mo nang pirming init ang ulo. Kay perting sakita sa MTLDI. You have to use the shoes of, wear the shoes of the other person. Know the problems of the other person. That's why di ay ingon ana. But if you don't know, mayngon ka nga, wa ka kahibalo sa akong problema. Ang Kristohanon, kay nag-ingon din you are a new creation man kaha. Anyone who believes in Jesus Christ is a new creation. The things of the past are the past. You are a new creation because you believe in Jesus and the Spirit is with you. Kung nunay naghumong ang Ginoo sa imo.
Kini ang buhata. Ayaw nagbuhata. Okay, so number 5 na, confess your part of the conflict. Confess your part of the... Dawata ang imong sala. Dawata po ang imong sayop. Kaya sa unang mediation namo, ngayon nga, Pastor, nagwali man ka din nga wala ka magpahibalo. Kanako, naaman na sa atong ministerial ethics. Mura man kag si kinsa nga nisulod din niya ni ako din istapan nimo nya wa gyud ka mo ingon nga giimbitar ba ko sa chairperson sa council nga magwali karon. Wa man ngani ka musulti, wa ka mo istorya sa ako. Ingon ko nga, sorry kayo. Napuno ang akong huna-huna, nagdagan ko gikan sa simbahan sa iyaw diri niya, pawalihon ko niya. Nalimot lang ko, kay tigulang na ba ako, tanawang buhok ko. Pasayloan na lang ko. Dili pwede. Kinahanglan dito ka mangayong pasaylo sa mga kongregasyon, tulo ka buok. Time sa, ang sala na ko sa imo, ministerial ethics sa mga pastor. Nganong dito man ko sorry sa kongregasyon? Wala man ko inahimong sayop sa kongregasyon. Ang kongregasyon may nagtawag sa ako, ang councilman ang nag-ingon nga pagwali ni ana ni atong 2022. So, kinahanglan nga discussion na kay aron mahisabutan niya, oo, di ay no? Kay ministerial ethics man di ay na, ay, unsa ka man di ay. Ministerial ethics man na, dili man na congregational ethics. So, ingon ana. So, you have to confess your part. Kay kung dili ka mo confess, mura po kag si kinsa nga wala dili masayop. Masayop ba yata? Dili nga tinuyuan, pero sa kabisi lang o sa katigulang, nasayop ka. Mapasaylo unta na. Number 6. Apit na, 7 lang ni kabuok. Number 6. Attack the problem, not the person. Attack the problem, not the person. Ang problema, manggod, mao ni problema. Dire, ang simbahan ingon ana, wala kaayoy fellowship. So mao na nga dito sa usa ka Bible study akong ingon nga, abi ninyo naamoy fellowship kay naamoy breakfast. Wala kinahanglan ang fellowship small groups. 10 people at the most para dunay sharing. Kay kung ingon ani ang fellowship nimo, naagyoy tawo nga mamati lang dili makaistorya kay naay dominante parehas nako. Dominante ako'y mo istorya, ako'y muwali. Dili ka mamali, ako ang muwali. See? There is no fellowship except in small groups. Nga mailhan ka, mailhan nimo ang mga kauban nimo. And then pwede ka mo balhin og groups aron mahibaw-an pud nimo ang group dito. No? Bisan og tigulang na ka, gusto ka mo mahibaw-an nimo ang problema sa CYF, lingkod sa CYF. Kaya aron mahibaw-an pud nimo. Ingon ana, no? So, attack the problem, not the person. Sahay kita kay mas makita lang nato ang noong suko na ta. Noon sa man mo. Pangit di ay ko. Ngayon niya kung ano, wala pang layo pangani. Nasuko na ka, naunsa ka, o kakiyapi. Unya 7. Cooperate for resolution. Magtinabangay. Ana lang yun. O naay problema, o sige, unsaon man nga problema, sulbad. Ana, ragod na. Akong yung pagsulod na ako din ni Primero, June 2. Yung ko nga, daghang kaayong mga pastor dito sa ubos nyo. Nganong niaman ka diri? Nganong niaman mo diri? Pud. Ang ila kay wala ko nung may misulod sa puwertahan dito daw mis bintana ni Agi. Ayun ko, kamo mampud ang naglabay sa mga tao din hisa tungod sa General Congregational Assembly nga wala ma-approbe sa council. Ang council ba ang kuan diri, ang government diri. Kamo gikan mo sa gawas nisulod mo, nagdala mong mga tao, niingon mga assembly na to. Kamo may unang nasayop.
So, unsa may imong tuyo din joint teamwork. Gusto na ako nga teamwork mi. Kaming upat diri nga pastor, uban mi. Unya ang council usara. Maura na akong hangyo. Kung mahatag na, walay problema. Sa mga igsuon, ingon na, there are processes nga kinahanglan nato sundon aron nga ma-mend nato. How can I mend the broken heart? You can mend it by calling on Christ, by initiating a dialogue, by knowing the problems of the other side, by confessing your part, by sympathizing with whom you are quarreling, and working together to solve the problem. Thank you. God bless you sa inyong tanan. There is a solution. It's all in 2 Corinthians 5:14-18. If you are a new creation, our ministry is reconciliation. Amen. Napamatud-an sa atong buhing kasinatian na ang Dios nagapanalangin sa atong gikinahanglan matag adlaw. Ang atong paghalad kaniya karon dili katumbas sa tanan nga iyang gibuhat kanato. Magahalad kita kaniya agig tubag sa atong pag-ila nga siya maoy tuburan sa atong kinabuhi. Ug sa mga butang nga atong nahuptan aron kita mabuhi nga mabungahon. Maghalad na kita nga malipayon. sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahalin, hiyas ng gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y binigyan taong tulad mo.
pa akong hinihiling. Heavenly Father, we thank and praise you for granting us another day, for the opportunity to commune with you and with each other. Thank you for the gift of family and friends, for the challenges in life which make us strong, for the small and big victories we conquered, and for all your provisions this past week. We bring you now our offerings, and may this extend the work of your kingdom in your church, your community, and into the beautiful world you have made. Through Jesus Christ we pray. Amen. Marching us in war.
Heavenly Father, we praise your name, we glorify your name, we give thanks to you, O Lord, for your great faith and witness to us. Lord, through Jesus Christ, our Lord, we have been forgiven our sins, and through the history of the church of apostles who gave their lives as martyrs for the cause that Jesus Christ died, that we may defeat sin, may we also be moved to action to prove that love is more powerful than hate, that cooperation is better than division. Lord, we pray that you will give us the mindset, the knowledge, the strength, and the spirit to accomplish what you started to do with us almost a century ago. May we be found faithful, O Lord, and may we be able to do what our ancestors sought to do with humility, with love and grace. And now the love of God, the Creator, who provided us our lives and the means to life, may the peace of our Lord Jesus Christ, who bore the pain on the cross, the burden of our sins, that we may be forgiven and that we may have eternal life. And may the power and glory of the Spirit rest and abide in your hearts and give you meaning and power from day to day. In the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen.